Ang titulo ng pelikula ay Monkey King Part 2. Simulan na natin. Minsan sa malayong nakaraan, ang isang banal na monghe na tinatawag na Tang, ay naglakbay sa isang mapanganib na paglalakbay upang kunin ang mga banal na kasulatan mula sa kanluran, habang dumadaan sa mga bulaklak na bundok kasama ang kanyang dalawang disipulo. Hindi namalayan na ang isang demonyong unggoy na tinatawag na Wukong ay naipit sa loob ng bato sa loob ng mahigit 500 taon. Gayunpaman, ang mga tao ay mabilis na nagkakaproblema kapag sila ay tinutugis ng isang napakalaking tigre, na kalaunan ay nabitag ang mga tao patungo sa isang sulok. At sinimulang habulin ang lalaki ng galit na galit patungo sa pasukan ng kuweba. Wala nang magagawa ang monghe kundi alisin ang anteng-anteng, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng buong bundok, habang ang demonyong unggoy ay nagsimulang kumawala mula sa mga bato, at nagdudulot ng malaking pagsabog sa proseso. Nagbibigay daan ito sa unggoy na tuluyang makalaya, habang tumetalon siya sa mga bato na may kagalakan, ngunit ang napakalaking tigre ay nakaligtas din, at sinimulang salakayin si Wukong ng galit na galit. Gayunpaman, ang nilalang ay hindi katugma sa demonyong unggoy, na mabilis na humawak sa kamay at buntot ng kalaban. At itinapon ang tigre patungo sa langit ng may napakalaking puwersa. Sa lalong madaling panahon, sinimulan ni Wukong na tawagin ang gintong tungkod, habang ang mahiwagang sandata ay lumilipad patungo sa unggoy na parang asteroid, at hinayaan ang pangunahing tauhan na humawak sa gintong poste na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Bago muling umatake ang tigre, nagawang hampasin ni Wukong ang nilalang sa mismong tiyan, habang tinutulak niya ang halimaw patungo sa earth at diretsyong bumagsak sa lupa. Nakita ito ng lalaki at nabigla siya sa hindi makadiyos na kapangyarihan ng unggoy, ngunit mabilis ang demonyo. Tumalon patungo sa kanya at sinimulang suriin ang banal na monghe. Mabilis na nahayag na si Wukong ay sinabihan ng mga Diyos na protektahan ang lalaki sa kanyang paglalakbay patungo sa kanluran, ngunit agad na tumanggi si Tang, nasaksihan ang kasuklam-suklam na kapangyarihan ng demonyo. Ito ang dahilan kung bakit ang unggoy ay tuwang-tuwa sa kagalakan, habang iniisip niya na sa wakas ay nakalaya na siya, bago mabilis na tumakbo palayo patungo sa mga abot-tanaw. Pinipilit si Wukong na bumalik sa banal na tao, habang hinihiling niya sa tao na alisin ito kaagad. Nakita ito ng monghe at sinimulang basahin ang mga nakasulat sa mahiwagang bagay, na nagdulot ng matinding sakit sa unggoy sa proseso, ngunit patuloy na binibigkas ni Tang ang mga salitang parang nasa loob siya ng karaoke. Habang ang hari ng unggoy ay humawak sa lalaki na may galit, ang kanilang mga argumento ay mabilis na naputol, nang lumitaw ang Diyosa ng awa sa loob ng langit, at sinabi sa demonyo na ang tanging paraan upang maalis ang korona ay ang pagkuha muna ng mga kasulatan mula sa kanluran. Narinig ito ng unggoy at nagmamadaling pumunta sa kanilang destinasyon, habang siya ay naglulunsad sa kalangitan ng napakabilis at sa kalaunan ay lumapag sa lupa, ngunit nakita lamang niya na siya ay bumalik mismo sa kung saan siya tumigil. Ipinaliwanag ng banal na tao sa demonyo na dapat silang makipagsapalaran sa kanluran nang hindi gumagamit ng anumang kapangyarihan, o hindi matatapos ang paglalakbay sa mata ng mga Diyos. Gayunpaman, ang hindi namamalayan ng mga tao ay narito na ang panganib. Ang antikong dragon ay mabilis na lumabas mula sa tubig at direktang sumugod sa mga tao, bago nilamon ang kanilang kabayo ng sabay. Nagiging sanhi ito ng paglulunsad ng unggoy patungo sa halimaw, habang sinusubukan niyang ibalik ang kanilang kabayo, ngunit sa halip ay nahawakan lamang siya ng dragon, at mabilis na itinapon palayo na parang lumilipad na ragdoll sa kabutihang palad. Ang unggoy ay nakabawi kaagad, at umaksyon patungo sa kalaban muli, habang hawak niya ang higanting halimaw at hinahampas ang dragon pababa, na naging sanhi ng pagbagsak ng nilalang sa lupa. Agad na pumunta ang demonyo sa dragon, habang hinihingi ang nilalang na bayaran ang kanyang bundok, habang nakahawak siya sa higanting halimaw at hinampas ito ng napakalakas. Mabilis nitong ginawang kabayo ang nilalang, na nangakong magiging alagad din ng monghe, at tinutulungan ang lalaki na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa kanluran. Sa parehong oras, sa loob ng isang kalapit na lungsod, isang ama ang nagsasara ng kanyang tindahan kasama ang kanyang anak na babae, ngunit sila ay mabilis na nag-ambala ng isang hindi gustong bisita, na mukhang ang kasumpa-sumpa na skeleton demon na kilala sa paglamon sa malilit na bata. Ngunit ang kanyang mga tagasunod ay mabilis na inaatake ng mga higanting halimaw mula sa labas, dahil agad silang pinapatay ng mga demonyo. Mabilis na nabunyag na ang mga nilalang na ito ay ang mga tunay na tagasunod ng skeleton demon, na nagsimulang kainin kaagad ang mga impostor upang ipaghiganti ang pangalan ng kanilang amo.
Sa lalong madaling panahon, isang misteryosong ulap ng puting usok ang pumasok sa silid at kalaunan ay naging isang babae na tinatawag na Bai, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang ang tunay na skeleton na demonyo. Pinuntahan niya ang impostor at tinanggal ang maskara nito, habang ibinunyag na ang tao ay hindi hihigit sa isang tao lamang na gumagamit ng kanyang pangalan para kidnapin ang babae. Nilapitan ng kanyang mga alipors ang ama at ang kanyang anak na babae. Bago pinatay din ang mga tao, ang kalansay na demonyo ay tuluyang nawala sa silid, habang siya ay naglalakbay pabalik sa kanyang kastilyo sa mga bundok, kung saan walang tao ang nang-ahas na makipagsapalaran sa loob. Gayunpaman, si Wu nakarating na si Kung patungo sa isang mapanglo na lugar sa tabi ng kanyang Panginoon, habang ang unggoy ay nagsimulang makaramdam na may mali, habang sinimulan niyang tingnan ang lokasyon para sa mga taksil na demonyo. Ngunit nakakita lamang ng isang grupo ng mga babaeng tumatakbo palapit sa kanila. Isang lalaking mukhang galing sa isang Korean soap opera ang pumunta sa mga tao habang naghahanap ng direksyon, ngunit agad na napansin ni Wukong na siya ay talagang isang demonyong nakabalat kayo. Naging sanhi ito ng unggoy na hampasin ang estranghero, at pilitin ang nilalang na bumalik sa kanyang tunay na anyo na lumabas na isang baboy na demonyo na kilala bilang si Baji. Nakakagulat, ang kalaban ay mabilis na nahayag na hindi nag-iisa, habang inilunsad ang isang asul na higanteng kilala bilang Wu Jing. Palabas mula sa buhangin, habang galit na umaatake sa hari ng unggoy. Gayunpaman, ang demonyo ay malinaw na hindi katugma sa pangunahing karakter, na mabilis na nagsimulang madaig din ang kaaway. Nakita ito ni Baji at nag-transform sa kanyang demonyong anyo na lumabas na isang dambuhalang warhog, at direktang sumugod sa unggoy, ngunit nauwi lamang sa pagpapatamba sa sarili niyang kakampi. Nakita ito ng unggoy at agad na lumaban sa asul na halimaw, habang mabilis ding hinuhuli ang kaaway at sinisipa siya sa lupa, habang pinipilit niya ang mga demonyo na sumuko kaagad. Mabilis na nabunyag na ang mga demonyo ay talagang sinabihan ng Diyosa ng awa na samahan ang banal na monghe tulad ng pangunahing karakter. Ngunit ang hari ng unggoy ay tumangging maniwala sa kanilang mga salita, at nagbanta na papatayin sila kaagad. Nakita ito ni Tang at sinubukang pigilan kaagad si Wukong, habang sinasabi sa kanyang alagad na mali ang pagpatay, ngunit hindi sinasadyang itinulak ang mga demonyo pababa ng bundok, habang halos nakagawa ng pagpatay sa proseso. Ang hindi nila namamalayan ay pinagmamasdan sila ng kalansay na demonyo sa loob ng kanyang mahiwagang salamin, na nag-iisip ng masamang plano para hulihin ang Panginoon ng hari ng unggoy. Kinaumagahan, ang grupo ay nakipagsapalaran patungo sa isang liblib na kagubatan, kung saan nakaharang ang makapal na ulap sa kanilang mga tanawin, at pinipigilan silang magpatuloy pa. Napansin ni Wukong na ang lokasyon ay napuno ng demonyong enerhiya. Ang hindi nila napagtanto ay ang kalansay na demonyo ay nagbagong anyo sa sarili bilang isang tao. Habang binabalak niyang linlangin ang mga tao sa kanyang pagbabalat kayo bilang isang walang magawang matandang babae sa lalong madaling panahon, ang koponan ay nakipagsapalaran sa loob ng mahiwagang bahay, at kalaunan ay nakilala ang matandang babae. Habang siya ay nagkukunwaring takot sa napakasamang mukhang mga disipulo ni Tang, nakita ito ng monghe. At pinuntahan siya para pakalmeyan siya, ngunit mabilis na sinamantala ng babae ang pagkakataon at nagdulot ng malakas na ilusyon sa mga mata ng mga tao habang pinipigilan silang mapansin ang kanyang mahika. Ang demonyo ay interesado lamang sa mga anak na babae, at nag-aalok ng kanyang sarili upang maging kanilang asawa, bago lumabas upang hanapin ang mga batang babae tulad ng isang simpleton. Nakita ito ni Tang at mabilis na sinabihan si Wu Jing na sundan ang demonyong baboy, habang ang hari ng unggoy ay naiirita pa rin sa mahiwagang alikabok sa kanyang mga mata. Nakita ito ng matandang babae at sinabihan ang unggoy na maghugas ng kanyang mga mata sa isang malapit na lawa, ngunit hindi gustong iwan ni Wukong ang kanyang amo na nag-iisa. Kung kaya gumawa siya ng isang ground shield magic na magpuprotekta sa kanyang amo basta wag lang itong lumabas sa bilog na guhit. Gayunpaman, pinili ng banal na lalaki na hindi makinig sa kanyang alagad, at nagsimulang pumunta sa matandang babae upang pasalamatan siya sa pagpapatira sa kanila. Hindi napagtanto na sinusubukan niyang tambangan siya sa likuran. Kasabay nito, ang hari ng unggoy ay dumating patungo sa kagubatan, at sinubukang hugasan ang kanyang mga mata ng tubig, ngunit tila walang gumagana sa pag-alis ng kanyang paningin. Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang demonyo na iluwa ang isang higanteng bola ng apoy sa harap ng kanyang mukha, habang sinusunog ang masamang magic mula sa kanyang mga mata. Ginamit din ito ni Wukong upang ma-reveal ang ginawang panlilinlang ng demonyo,
agad siyang bumalik sa bahay ng matanda, ngunit nagpanggap ang matandang babae na hinimete, dahil na rin sa bukas na ang mga mata ni Wukong ay agad niyang napansin ang espiritu ng babae na tumetakas. Sa kalaunan ay hinabol ng Haring Unggoy ang kalaban patungo sa labas, habang nagmamadali siyang patayin ang tusong demonyo, ngunit nagawang mawala ni Bai sa harap mismo ng kanyang mga mata, habang sinusubukang tambangan ang unggoy mula sa likuran sa tamang panahon, ngunit mabilis na binago ng kaaway ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban, at nagsimulang maniningil patungo sa unggoy ng may bilis na nakakabulag, bago tuluyang mawala sa proseso na pagtanto ng pangunahing tauhan na nalinlang siya. Mabilis na umabante si Wukong at kinatok ang demonyong lumilipad sa buong silid, habang si Tang ay nabigla sa marahas na pagkilos ng kanyang alagad, habang nakikita niya ang matandang babae na namamatay. Sa lupa ang pangunahing tauhan ay dahan-daang lumapit sa demonyo upang tapusin ang pagpatay, habang ang monghe ay sumisigaw na huminto siya, ngunit ang unggoy ay tumangging makinig, at sinaktan ang matandang babae. Dahil dito ay nagalit si Tang sa kanyang alagad, at umawit ng mga salita sa mahiwagang korona, na nagdulot ng matinding sakit sa hari ng unggoy. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ng lalaki ay nananatili pa rin si Bai buhay, habang pinapanood niya si Wukong na nagdurusa, at paulit-ulit na bumagsak sa dingding. Si Wukong ay nagmumuni-muni sa tuktok ng isang bundok pagkatapos ng kanyang parusa, ngunit sa kalaunan ay dumating si Tang at humingi ng tawad sa kanyang disipulo para sa nangyari. Kinaumagahan, nagpa siya ang mga tao na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, dahil sa kalaunan ay nakarating sila sa isang malaking bansa na napapaligiran ng maraming bundok. Nang tuluyang tumuntong ang grupo sa loob ng mga lansangan na puno ng mga tao, mabilis nilang napansin ang mga dingding na may maraming mga poster ng nawawalang mga bata. Ang koponan ay dumating sa kastilyo ng hari, kung saan tinatanggap niya ang mga tao sa kanyang bansa sa pamamagitan ng paghahagis ng isang malaking party. At sinasabi sa banal na monghe ang tungkol sa kanilang pakikibaka sa masamang kalansay na demonyo na pumapatay sa lahat ng kanilang mga anak, habang nagmamakaawa kay Tang na tulungan silang patayin ang masamang nilalang na ito. Ang hindi namamalayan ng mga tao ay dumating na ang kalansay na demonyo sa loob ng kastilyo, dahil galit na galit siya sa hari dahil sa pagpapakalat ng isang bungkus ng mga kasinungalingan. Ang kalansay na demonyo ay tuluyang pumunta sa banal na lalaki, at tiniyak sa monghe na hindi siya interesadong kainin ang kanyang lam-arn, habang inihayag na ang gusto lang niya ay makipag-usap sa hari ng unggoy, bago mabilis na lumipad palayo at naging dahilan para habulin siya ni Wukong. Dumating ang dalawa patungo sa isang liblib na gusali, habang ang babae ay nakahiga sa kanyang kama, at tinitiyak sa unggoy na wala siyang balak na awayin siya ngayon. Sinabi ng demonyo na gusto niyang tulungan ang pangunahing tauhan na tanggalin ang gintong korona sa kanyang ulo, dahil ang babae ay naaawa kay Wukong sa pamumuhay na parang circus monkey. Ang skeleton demon ay nag-aalok na patayin si Tang para kay Wukong upang sa wakas ay makalaya na siya, at sinabihan siyang hikayatin ang kanyang amo palayo sa kastilyo upang patayin, at pagkatapos nito ay mabilis itong naglaho sa hangin. Ang hari ng unggoy kalaunan ay bumalik sa monghe, ngunit tumanggi na ihayag ang anuman tungkol sa kanilang pag-uusap. Ang banal na lalaki ay nilapitan ng isang malamig na kamay mula sa likod, na mabilis na nahayag na ang masamang demonyo, ngunit bago niya mapatay ang tao, isang pangalawang Tang ang lumalabas sa gusali habang inaakusahan ang orihinal na unggoy. Dahil dito, napagtanto ng babae na siya ay Neilan Sham, habang siya ay umaatake sa mga tao ng galit na galit, ngunit mabilis na pinigilan ng hari ng unggoy, habang ang iba pang mga alagad ay dumating upang sumama rin sa labanan. Mabilis na nahayag na ito ang plano ng pangunahing karakter mula sa simula pa lang, na labis na ikinagalit ng skeleton demon, na tinawag ang kanyang mga alipores patungo sa lokasyon, habang sila ay nagbabago sa kanilang kasuklam-suklam na anyo, at nilalamon ang baboy na demonyo sa isang kagat. Nakita ito ng mga tao at nagsimulang makipaglaban kaagad sa kaaway, habang si Baji sa huli ay nagawang makatakas sa demonyong lumamon sa kanya. Nagawa ni Wu Jing na pigilan ang dambuhalang ahas na halimaw, nang huli niyang hinawakan ang kaaway, at binali ang leeg ng nilalang, habang iniligtas ang kanyang amo mula sa napakalaking vampira at ibinagsak ang lalaki sa lupa. Gayunpaman, ang monghe ay mabilis na kinuha ng isang misteryosong lalaki, habang ang mga disipulo ay nagsisikap na hanapin ang kanilang Panginoon. Ngunit sa kabutihang palad, sa kalaunan ay napansin ni Wukong na ang monghe ay dinala sa ilalim ng lupa. Ang hari ay dumating sa loob ng silid,
at ipinahayag na siya ay umiinom ng dugo ng mga bata sa loob ng maraming taon upang maalis ang sumpa na inilagay sa kanyang katawan, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na ang laman lamang ng banal na tao ang may kakayahang magligtas ng kanyang buhay. Sa kabutihang palad, bago pa lamang mapatay ang monghe, ang mga tao ay mabilis na napatumba ng sandata ng Haring Unggoy, nang dumating ang demonyo sa tamang oras upang iligtas ang kanyang Panginoon. Habang ang lahat ng mga mamamayan ay nagsimulang magpasalamat sa banal na monghe sa pagbabalik ng kanilang pamilya. Kinaumagahan, sa wakas ay nagpasya ang koponan na umalis sa lungsod na ito, at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa kanluran, ngunit nagulat na makita na ang lahat ay nagmamadaling pasulong upang bigyan sila ng mga regalo para sa pagliligtas sa mga inosenteng bata. Napansin ni Wukong na tila may mali, habang nakikita niyang binabalak muli ng demonyo na tambangan ang kanyang amo. Dahil dito ay madaling sinugod ni Wukong ang batang babae, agad na naman itong ikinagalit ng monghe at kinagalitan si Wukong. Ang bata ay nasaktan, at mabilis na nagpasya na maghayganti sa banal na monghe sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kutsilyo, ngunit nakita ni Wukong na ang babae ay talagang ang kalansay na demonyong nakabalat kayo. Ito ang dahilan kung bakit siya tumalon pasulong at hinampas siya ng napakalakas, na agad na pumatay sa babae sa harap mismo ng kanyang amo na si Tang. Ang monghe ay nabigla sa marahas na pagkilos ng pangunahing karakter, habang ang hari ng unggoy ay pinupuntahan upang tapusin ang pagpatay sa anak na babae ng babae. Ngunit ang lalaki ay mabilis na napigilan ang kanyang alagad sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga mahiwagang salita, at pinipilit si Wukong na ihulog ang kanyang sandata sa lupa habang patuloy na nagdurusa sa sakit. Pinilit ni Wukong na mahawakan ang armas at nagawa niyang hampasin ang bata ng ubod ng lakas. Nakita ito ni Tang at nainis siya sa ginawa ng kanyang alagad, habang sinasabi niya kay Wukong na iwanan siya kaagad at huwag nang babalik. Lumuhad siya sa harap ng kanyang amo upang ipakita ang kanyang paggalang, bago tuluyang lumipad palayo sa langit, at iniwan ang banal na lalaki na umiiyak sa lupa. Ang hindi namamalayan ng mga tao ay ang kalansay na demonyo ay nanonood sa kanila mula sa malayo, habang sinasamantala niya ang pagkakataong sunggaban ang banal na monghe, at inilalayo siya sa kanyang mga alagad nang mapagtantong wala silang pagkakataong lumaban sa kanilang kaaway nang wala ang hari ng unggoy. Nagpasya ang demonyong baboy puntahan si Wukong sa tahanan nito sa bundok ng Bulaklak, habang plano ni Wu Jing na pumasok sa kastilyo ng kaaway para sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, nang dumating si Baji patungo sa tahanan ng hari ng unggoy, napansin niyang hindi pa bumalik ang demonyo sa mga bundok tulad ng inaasahan niya, dahil nakikita lang niya ang dragon suit na naiwan ng pangunahing tauhan. Kasabay nito, nakarating na si Wu Jing sa kastilyo ng kalaban, ngunit mabilis na napagtanto na may mali, habang ang hindi mabilang na mga kalansay ay nagsimulang tumaas mula sa ilalim ng lupa at kalaunan ay bumubuo ng isang higanteng hukbo. Pinipilit nito ang lalaki na labanan ang mga halimaw ng mag-isa, habang ang mga kaaway sa kalaunan ay na-corner siya mula sa lahat ng panig, ngunit ang labanan ay mabilis na naantala ng isang bagay na bumagsak sa lupa. Mabilis na nabunyag na ang baboy na demonyo ay dumating habang suot ang armor ng hari ng unggoy, habang siya ay mabilis na pumunta kay Wu Jing at nagsimulang makipaglaban. Ang hari ng unggoy ay nagmumuni-muni tungkol sa kanyang mga alaala kasama ang kanyang Panginoon, ngunit sa kalaunan ay nagpasya na iwanan ang lahat. Ang demonyo ay tuluyang nag-ambala ng Diyosa ng awa. Ang skeleton demon ay nagsimulang gumamit ng kanyang mga kapangyarihan upang sumipsip ng enerhiya ng buhay mula sa monghe, habang ang kanyang mga disipulo ay desperadong nakikipaglaban sa labas ng kastilyo, ngunit mabilis na naramdaman ni Baji ang isang malakas na nilalang. Pabilis na nahayag na ang demonyong unggoy ay nagpasya din na sumali sa labanan. Naramdaman ni Wukong ang monghe sa loob ng kastilyo, at mabilis na sumugod patungo sa napakalaking gusali, habang ginagamit ang mga gintong staff upang patumbahin ang kaaway palayo sa kanyang amo. Lubos nitong ikinagagalit ang skeleton demon, habang galit na galit siyang sumugod patungo sa pangunahing tauhan, at direktang itinutok ang unggoy sa mga bundok. Gayunpaman, ang hari ng unggoy ay agad na nakabawi, habang sinimulan niyang iwasan ang masasamang pag-atake ng babae sa pamamagitan ng pag-teleport, habang sa huli ay tinamaan ang mukha ng demonyo at pinaalis siya na parang lumilipad na ragdoll. Sinamantala ng unggoy ang pagkakataon at sumugod kaagad patungo sa monghe, habang sinusubukan niyang ilayo ang kanyang amo mula sa lokasyong ito. Hindi niya napagtanto na ang babae ay nag-conjured ng lahat ng kanyang kapangyarihan,
habang siya ay nagiging isang dambuhalang halimaw na skeleton. Nakita ito ng mga tao at sinubukang labanan ang napakalaking kaaway. Ang hari ng unggoy ay nahuli din ng higanteng kalansay, habang sila ay nilamon sa loob ng napakalaking nilalang. Sa kabutihang palad, ang pangunahing tauhan ay nakakalusot kaagad. Ngunit ang kaaway ay mabilis na hinayla pabalik ang kanyang Panginoon, habang ibinabato ang unggoy patungo sa lupa. Walang ibang pagpipilian si Wukong kundi ang labanan ang higanteng demonyo ng mag-isa, habang sinusubukan niyang iwasan ang nakamamatay na pag-atake ng nilalang, ngunit sa huli ay tunaboy ng halimaw habang halos hindi niya iniwasang mapatay ng kanyang kaaway ang kalansay ng demonyo ay kalaunan ay naghagis ng isang mapangwasak na suntok patungo sa pangunahing karakter. Ngunit nagawang lumaban kaagad ni Wukong, habang sinusubukan niyang buwagin ang napakalaking kalaban, ngunit mabilis na nabawi ng kaaway ang lahat ng pinsala na parang walang nangyari. Nagbibigay daan ito sa demonyo na maghagis ng maraming kalansay patungo sa pangunahing karakter, habang sinusubukan niyang hulihin ang hari ng unggoy, ngunit nagawa ni Wukong na mahawakan ang halimaw, at mabali ang braso ng nilalang sa proseso, habang nagdudulot ng matinding sakit sa kalaban. Pinilit na ipatawag ang lahat ng kanyang kalansay upang muling buuin ang kanyang katawan, ngunit mabilis na pinigilan ni Wukong ang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang gintong tungkod, habang sinisimulan niyang hatiin ang kanyang sarili sa maraming mga claw na ganap na pumapalibot sa kalaban mula sa lahat ng panig sa lalong madaling panahon. Ang mga unggoy ay nagsimulang maniningil pasulong at bumagsak papunta sa napakalaking demonyo, habang mabilis nilang sinira ang katawan ng kalaban at naging dahilan upang gumuho ang lahat patungo sa lupa. Nakita ito ng unggoy at mabilis na nahuli ang kanyang amo bago dinala ang lalaki sa lupa, ngunit napagtanto na ang monghe ay unti-unting namamatay din. Ang mga tao ay nanonood sa kalungkutan habang ang kanilang Panginoon ay naging isang eskultura ng bato sa harap ng kanilang mga mata. Gayunpaman, sa kabila ng pagmamasid sa kanilang Panginoon na namatay sa harap ng kanilang mga mata, tumanggi ang hari ng unggoy na talikuran ang misyon ng monghe, dahil plano niyang dalhin ang eskultura ng lalaki hanggang sa kanluran kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang hindi napagtanto ng mga tao ay ang Diyosa ng awa ay pinagmamasdan sila sa buong panahon, habang ginagamit niya ang kanyang mahika sa banal na lalaki, at dahan-daang binuhay ang monghe sa likod ng hari ng unggoy, habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang kunin ang mga banal na kasulatan. Wakas, maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.